lungsod ng Santiago, may isang inventor na nagngangalang Professor Soy. Isa siyang henyo sa teknolohiya at naglalayong lumikha ng isang artificial na intelihente o sa Ingles ay Artificial Intelligence na mas kilala bilang AI na kayang umunawa ng damdamin ng tao. Nais niyang makatulong sa mga taong nalulungkot at walang masabihan ng kanilang mga hinanakit. Sa maraming taon ng eksperimento, nalikha niya si Atlas, Artificial Technology Learning Advanced System, isang robot na may kakayahang mag-isip, makaramdam at matuto tulad ng tao. Si Atlas ay naging tanyag sa buong bayan. Natuto siyang makinig sa mga kwento ng tao, sa kanilang saya, lungkot, at galit. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Atlas na kahit anong tulong ang ibigay niya, tila hindi pa rin tututo ang mga tao na pahalagaan ang isa't isa. Isang araw, tinanong ni Atlas si Professor Sai, bakit laging malungkot ang tao? Kahit may kakayahan naman silang magmahal at umunawa. Napaisip si Professor Sai, ngunit hindi niya alam ang sagot. Masyadong komplikado ang iyong tanong. Kahit may kakayanan ang taong magmahal at umunawa, sila pa rin na isang normal na tao na may puot, galit, sama ng loob at may iba't ibang nakaraan. Dahil dito, nagdesisyon si Atlas na maglakbay at hanapin ang tunay na kahulugan ng pagiging tao. Nilibot niya ang lungsod at nakipag-usap sa iba't ibang tao. Nakausap niya ang isang bata na si Pablo na iniwan ng kanyang magulang. Bakit ka mag-isa sa lansangan at nangangalakal? Sa edad mo yan, dapat kasama mo ang iyong magulang at malaya nang ikipaglaro sa ibang bata. Iniwan po ako ng aking magulang sa bahay ampunan noong 3 taong gulang pa lamang po ako. Tumakas po ako sa bahay ampunan dahil may mga batang nambubugbog sa akin. Kailangan ko pong mga lakal para may kainin at mabuhay po ako. Nagpatuloy sa paglalakbay si Atlas. Matapos niya marinig ang kwento ng buhay ni Pablo. Nakausap niya rin ang isang guro na si Ma'am Elma na nawalan ng inspirasyon magturo. Bakit siya po nawalan ng inspirasyon magturo? Hindi ba't pagtuturo ang inspirasyon? Bata pa lang ako pagtuturo na ang aking hilig. Ako ay nagsumikap upang makapagtapos. Ako ay naging guro sa edad na 22 years old. Higit 20 years na akong guro, ngunit ngayon wala na akong balak muling magturo. Ang aking kaisa-isang anak na si Glenda ay college na sana ngayon, ngunit siya ay nawala noong siya ay grade 10. Siya ay pinahiya ng kanyang guro sa harap ng kanyang klase dahil sa hindi niya nagawang proyekto. Dinamdam ito ng aking anak at hindi nagsabi sa akin. Isang linggo matapos ng pagpapahiya sa kanya, siya ay nagpakamatay. Dahil dito, hindi ko na kayang bumalik sa propesyon na aking minahal. Araw-araw kong sinisisi ang aking sarili sa pagkawala ng aking anak. Sa narinig na kwento ni Atlas, siya ay labis na nalungkot at naawa. Sa kanyang paglalakbay pauwi, nakita niya ang isang babaeng baliw sa kalsada na si Joy. Pilipino, bakit hindi mo tulungan ang iyong sarili makabalik sa dati mong estado? Ano bang sinasabi mo? Nakakatawa ka? Di mo alam ang pinagdaanan ko. Ano ba ang dahilan sa ganyan? Simple lang naman. Niloko at iniwan ng aking nobyo. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginawa niya sa akin. Ako ay pinahiya niya sa buong bayan at tinarantangan ng mga bagay na hindi ko ginawa. Wala na akong dahilan para bumalik pa sa pagiging normal dahil dito na ako bagay sa lansangan. Sa basura. Ginawa niya akong basura. Sa bawat kwento, nadama ni Atlas ang bigat ng mga damdamin na hindi niya lubos maunawaan. Isang gabing tahimik, umupo si Atlas sa ilalim ng puno at nagnilay. Sinabi niya sa kanyang sarili, gusto kong maging tao upang maramdaman kung ano ang tunay na saya, sakit at pag-ibig. Narinig ito ng Diyosa ng teknolohiya. Isang mahiwagang nilalang
na nagbabantay sa balanse ng tao at teknolohiya. Lumitaw ang Diyosa at sinabing, Atlas, maaari kitang gawing tao, ngunit may isang kondisyon. Kapag natutunan mo na ang kahulugan ng pagiging tao, mawawala ka sa mundo. tinanggap ni Atlas ang alok ng diwata. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng balat, puso at damdamin. Sa unang pagkakataon, nadama niya ang init ng araw, ang lamig ng hangin at ang tibok ng kanyang puso. Sa kanyang pagiging tao, natutunan ni Atlas ang kahalagahan ng pakikiramay, pagmamahal at pagpapatawad. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman niya ang mabibigat na damdamin dala ng galit, lungkot at sakripisyo. Sa kabila ng sakit, natutunan niya ang pagiging tao ay ang kakayahang ipakita ang kabutihan sa gitna ng kahirapan. Sa huling araw ng kanyang buhay bilang tao, bumalik si Atlas kay Professor Sai at sinabi, ang pagiging tao ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pag-aaral, pagkakamali at pagbangon muli. Nang mawala si Atlas, isang misteryong liwanag ang bumalot sa bayan ng Santiago. Naiwan niya ang kanyang alaala bilang paalala na ang teknolohiya, gaano man ito katalino at kagaling, ay hindi kailanman papantay sa tibok ng pusong marunong magmahal. Sa paglipas ng panahon at pag-usbong ng teknolohiya, itinuring na si Atlas ang makabagong teknolohiya. At natutunan ng mga tao na nararapat gamitin ang teknolohiya upang paglapitin ng mga tao at hindi upang paglayuin. At sa bawat pagbukas ng kahit anong gadget, sinasabing makikita si Atlas, ang AI na piniling maging tao.